Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Hi, ako si Jerry, 26 years old. Isa akong teacher sa isang Catholic school sa Pasig. 2 taon na akong nagtuturo dito. 2 taon ng pagtitiis. Originally, taga Nueva Ecija ako. Lumuwas ako ng Maynila dala ang pangarap na magkaroon ng maayos na buhay at makatulong sa pamilya. Expected ko na mababa ang sahod at kulang sa benefits ang pagiging guro. Alam ko na yun bago pa man ako pumasok sa propesyong ito. Pero pinili ko pa rin maging teacher. Dahil pangarap ko ito at dahil mas malaki ang pangarap ko na makapagturo sa abroad balang araw. Major in English ako. Pinaghirapan ko ang kursong ito. Hindi lang para magkaroon ng trabaho, kundi para magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Naniniwala ako na balang araw, may mas magandang oportunidad na naghihintay sa akin. Yung lugar kung saan mas pinapahalagahan ang mga guro, kung saan sapat ang sahod, at kung saan may respeto sa propesyon namin. Sa school na pinapasukan ko ngayon, sobrang toxic ng environment. At higit sa lahat, ang hirap makisama sa principal at owner ng school na tila walang pakialam sa integridad ng mga guro. Isang beses, pinilit ako noon ng principal na itaas ang grade ng anak ng kaibigan niya para maging top 1. Pero hindi ako pumayag. Hindi yun tama. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako naging guro. Simula noon, lagi na niya akong pinag-iinitan. Mga pasaring, dagdag na trabaho, at kung ano-ano nung pananakot. Pero natigil ang pagbuli sa akin ng principal dahil sa isang aksidente. Inatake siya sa puso. Pero ang mas nakakatakot na kwento, may nakita raw siyang demonyo sa loob ng office niya. Isang lalaking may sungay at buntot. Noong una, hindi ako naniwala. Hanggang sa isang gabi, naiwan ako sa classroom para mag-check ng papers. Tahimik ang buong building. Tanging ilaw lang ng desk ko ang bukas. Habang nagsusulat ako, bigla kong naramdaman na parang may nakatingin sa akin. Mabigat, malamig. Dahan-dahan akong napalingon sa bintana at doon ko siya nakita. Isang anino sa labas, nakatayo lang, hindi gumagalaw. Pero kitang-kita ko, ang hugis, may sungay. At parang may buntot na nakalaylay sa likod niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ito ang unang beses. Simula bata pa ako. Nararamdaman ko na siya at nakikita. Akala ko dati, imahinasyon ko lang. Isang bunga ng takot o kaya'y mga kwentong naririnig ko sa probinsya. Pero habang tumatanda ako, mas lalo siyang nagiging malinaw at totoo. Sinabi ko sa mga magulang ko ang tungkol sa nilalang na nakikita ko. Pero walang naniwala sa akin. Akala nila, gawa-gawa ko lang. Imagination lang ng isang batang takutin hanggang sa napagod na lang akong magpaliwanag. Tumigil na ako. Tinanggap ko na lang na ako lang ang nakakaalam. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi niya ako sinasaktan. Hindi niya ako nilalapitan para takutin. Nagpapakita lang siya. Kapag may problema ako. Kapag may mga taong nananakit sa akin. Nung high school, may bully ako. Araw-araw akong pinagtitripan. Tinatawag ng kung ano-ano, tinutulak, pinapahiya. Wala akong magawa. Mas malaki siya, mas malakas. Isang araw habang pauwi siya sakay ng motor, naaksidente siya, naputulan siya ng paa. Ayon sa kanya, may bigla raw tumawid na lalaki sa kalsada kaya siya napapreno. Isang lalaki. Hindi ko agad inisip na konektado yun. Akala ko, pagkakataon lang. Pero naulit-ulit. Nung college, nagkaroon ako ng kasintahan. Lalaki. Oo,
Pumapatol ako sa kapwa ko lalaki, pero walang nakakaalam. Tahimik ko lang yung tinatago. Siya lang ang mundo ko noon. Hanggang sa nalaman ko, niloloko niya ako. May iba siya. Sa sobrang galit at sakit, umiyak ako mag-isa sa kwarto. Wala akong masabihan. Walang makaintindi. At sa gitna ng sakit na yon, may nasabi ako. Isang hiling. Sana wala nang magkagusto sa kanya. Sana pumangit siya. Hindi ko yun sineryoso. Akala ko, salita lang ng isang pusong nasaktan. Pero ilang araw lang ang lumipas, nabalitaan ko. Hindi na siya pumapasok. Nagka-chicken pox siya. Malala. Kumalat sa buong mukha niya at nag-iwan ng peklat. Doon ako nagsimulang kabahan. Hindi na ito mukhang coincidence. Tuwing may mangyayari, laging may koneksyon sa nararamdaman ko. Sa galit ko, sa sakit ko, at sa kanya. Kasi sa tuwing nasasaktan ako, sa tuwing may gusto akong mangyaring masama sa iba, nagpapakita siya. Tahimik lang, nakatayo sa sulok. Nakatingin, parang naghihintay. Parang tinutupad ang mga bagay na hindi ko kayang gawin. At ngayon, habang naiisip ko lahat ng nangyari, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Siya ba ang nagpoprotekta sa akin? O siya ang dahilan kung bakit may mga taong nasasaktan? At kung totoo iyon, hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa akin? Hindi ko alam kung ang nilalang na yun ay mabuti or masama. Hindi ko alam kung ano nung pakay niya sa akin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi na ito basta-basta. Hindi na ito simpleng nagpapakita lang. Parang may connection kami. Isang koneksyon na hindi ko maintindihan. Pero hindi ko rin matakasan. May mga gabi na bigla akong nagigising, hingal, pawis na pawis. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. At sa tuwing bubukas ako ng mata ko, minsan, nandoon siya. Nakatayo sa sulok ng kwarto. Tahimik, hindi gumagalaw. Pero nakatingin. Palagi siyang nakatingin. Wala siyang sinasabi. Pero ramdam ko, may gusto siyang sabihin. Hanggang sa nakilala ko si Rico. Nakilala ko siya sa isang app. Sa totoo lang, wala naman talagang akong balak makipagkilala. Bembangan lang ang usapan namin, landian lang. Pero hindi ko naman expected na mahuhulog ako sa kanya. Naging bembang body kami ni Rico ng ilang buwan. At sa paglipas ng panahon, unti-unti ko rin siyang nakilala. Sobrang bait niya. Thoughtful sa mga maliliit na bagay. Yung tipong naalala niya kahit yung simpleng kwento ko lang dati. Yung mga paborito ko, yung mga ayaw ko, pati yung mga bagay na hindi ko naman direktang sinasabi. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na iba siya. Parang lahat ng hinahanap ko sa isang tao, nasa kanya na. Pero natatakot akong umamin na mahal ko na siya dahil alam ko na bembang body lang kaming dalawa. Pero naglakas loob ako na sabihin sa kanya yung nararamdaman ko. Gusto na kita. Ayaw ko na ganito lang yung setup natin. Mahina kong sabi habang nakayakap sa kanya. Kakatapos lang namin magbembangan at pareho pa kaming hinihingal. Tahimik ang kwarto. Tanging tunog lang ng paghinga namin ang maririnig. Gusto na din kita, Jerry. Pero natatakot ako. Kasi 'di ba sabi mo mag-a-abroad ka? Alam mo naman na may trauma ako sa long distance relationship. Yung ex ko, nalaman ko na niloloko lang ako. May iba na pala siya habang nasa abroad siya. Sabi niya, hindi ako katulad ng ex mo at hindi ko pa rin naman alam kung kailan ako makakapunta sa abroad. Pero isang bagay ang sigurado. Willing akong mag-adjust para sa'yo. Pwede din no naman na dito na lang ako sa Pilipinas at hindi na pupunta sa ibang bansa. Basta makasama kita. Sagot ko. Hindi mo kailangang mag-adjust para sa akin. Gusto kong maabot mo yung pangarap mo. I'll support you. Kahit anong desisyon mo. I don't know what will happen. Pero willing akong i-take yung risk just to make this relationship work. Sabi niya. Ibig sabihin ba nun? Tayo na? Tanong ko
halos pabulong habang nakatingin sa mga mata niya. Mahal mo ako. Mahal kita. Nagmamahalan tayo. Ibig sabihin, tayo na. Sagot niya. Parang tumigil sandali ang mundo ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Parang ayokong pakawalan yung sandaling iyon. Sobrang saya ng puso ko. Yung tipong matagal ko nang hindi nararamdaman. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng pagmamahal. Nung naging kami ni Rico at tuluyan naming inamin ang nararamdaman namin sa isa't isa, mahigpit ko siyang niyakap. Pero habang yakap ko siya, may bigla akong naramdaman. Yung pamilyar na lamig sa paligid. Hanggang sa biglang lumakas ang hangin, humampas ang kurtina. At sa isang iglap, malakas na sumara ang bukas na bintana sa staycation na tinutuluyan namin. Napaatras si Rico sa gulat. Ramdam ko at alam kong nandito siya. Yung nilalang na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung kakampi ko ba o kaaway, kung mabuti ba siya o masama. Pero hindi ko iyon sinabi kay Rico. Kasi pakiramdam ko, hindi rin naman siya maniniwala. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Rico. 4 na buwan na kaming dalawa ngayon. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang nakikilala. Mas lalo ko ring nararamdaman kung gaano siya kaalaga at ka-genuine. Ramdam ko na mahal talaga niya ako. Nagkakatampuhan din kaming dalawa paminsan-minsan. Mga simpleng bagay na napapalaki dahil sa pagod o tampo. Pero hindi iyon tumatagal. Lagi rin naman naming paano ka nakalabas? Di ba wala namang daanan sa likod? Wala ring bukas na bintana. Tanong niya, medyo nanginginig ang boses. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Nasa kusina ka kanina, sabi niya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Tinatakot mo naman ako eh. Kakadating ko lang. Hindi pa nga ako pumapasok ng bahay. Sagot ko. Kahit meron na akong idea sa nakita niya. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Pumasok ka na dito. Tumgin ka pa nga sa akin tapos pumunta ka sa kusina. Sabi niya. Halata sa boses niya yung takot. Hindi na ako nakapagsalita pa. At bago pa kami makapagsalita ulit, bigla kaming napatalon sa gulat. Isang malakas na kalabog ang nanggaling sa kusina. Parang may ibinagsak. Nagkatinginan kami ni Rico. Pareho kaming hindi gumagalaw. Tapos pumunta kami sa kusina at nakita namin yung mga basong basag na. Bigla na lang akong niyakap ni Rico. Mahigpit. Parang ayaw niya akong pakawalan. Doon ko naramdaman. Nanginginig siya. Tapos nagsalita siya. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Pero 2 linggo na may nagpaparamdam sa akin. Sobrang natatakot na ako, Jerry. Hindi ko alam kung ano siya. Pero minsan, parang may nakikita akong anino. Parang may sungay, may buntot. Kaya gusto kong matulog dito sa'yo. Dahil natatakot ako. Pero pati dito sinusundan niya ako. Sabi niya habang umiiyak. I'm so sorry, Rico. Hindi ko akalain na madadamay ka dito. Sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Huminga ako ng malilim bago ko sabihin sa kanya lahat. Yung nakikita mo, sa akin talaga nagpaparamdam. Bata pa lang ako nagpaparamdam na siya sa akin. Hindi ko alam kung ano siya. Ang alam ko lang, lumalabas siya kapag meron nanakit sa akin. Sabi ko, ano yun? Ano siya, Jerry? Tanong niya. Hindi ko rin alam, pero gusto kong maging honest ka sa akin, Rico. May nagawa ka ba sa akin? O may pagkakamali ka na hindi mo sinasabi? Kasi base sa experience ko, lumalabas lang siya kapag may nananakit sa akin o may nanloloko sa akin. At ngayon nandito siya. So tell me, may dapat ba akong malaman? Sabi ko. Jerry, sobrang mahal kita. Wala akong ginagawa na ikakasakit mo. Hindi kita kayang saktan. Sagot niya, tapos umiyak na siya. Mahigpit ko siyang niyakap, parang gusto ko siyang itago sa kahit anong panganib. Huminga ako ng malalim at kahit nanginginig ako, nagsalita ako. Please, kung sino ka man, huwag mong idamay si Rico dito. Hindi siya kaaway. Hindi niya ako sinasaktan.
Alam kong pinoprotektahan mo ako. Hindi ko man maintindihan kung bakit, pero ramdam ko yon. Pero hindi kalaban si Rico. Mahal ko siya, kaya sana huwag mo siyang takutin. Huwag mo siyang saktan. Sabi ko. Pagkatapos ng gabing iyon, wala na kaming nasabi pa. Pareho kaming takot. Pareho kaming maraming tanong. Kaya kinabukasan, nagdesisyon kaming maghanap ng makakatulong sa amin. Halos buong araw kaming nag-research. Mga kwento, mga karanasan ng iba, kung saan pwedeng humingi ng tulong. Hanggang sa may paulit-ulit na lumabas na isang pangalan. Isang kilalang albularyo, isang manggagamot. Matagal na raw siyang tumutulong sa mga ganitong klaseng kaso. Kaya hindi na kami nagdalawang isip. Tahimik ang biyahe. Paminsan-minsan, napapatingin ako kay Rico. Halatang pagod pero handa siyang samahan ako para malaman namin kung ano ba talaga yung bagay na matagal nang gumagambala sa akin. Pagdating namin sa lugar, sinalubong kami ng katahimikan na kakaiba. Parang may bigat sa hangin. Parang may nagmamasid. Sa gitna ng isang simpleng bakuran, naroon ang bahay ng albularyo. Luma, tahimik, at tila may tinatagong sikreto. Huminga ako ng malalim bago kumatok at sa sandaling bumukas ang pinto. Ang lakas ng puwersang kasama ninyo, sabi ng babaeng albularyo nung nakita niya kami. Napatingin kami ni Rico sa isa't isa. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin. Pakiramdam ko, parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay niya. Pumasok kayo, sabi niya. Tapos pumasok kaming dalawa. Pagpasok namin, napansin ko agad ang paligid. May mga nakasabit na kung ano-ano numong anting-anting, mga kandilang nakasindi, kahit maliwanag pa sa labas. At may kakaibang amoy ng usok at dahon. Umupo kami sa harap niya. Dahan-dahan akong nagsalita. Ikinuwento ko ang lahat, mula pagkabata hanggang sa mga nangyayari ngayon. Tahimik lang siyang nakikinig. Walang interruption, walang reaction. Parang hinihintay niyang matapos ako. Yun nga po, bata pa lang ako, nakikita ko na siya. Pero anino lang siya noon, hindi ko alam kung ano siya. Sabi ko. Pagkasabi ko noon, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Malamig ang palad niya. Bigla siyang napapikit. Parang may kinakausap. Napatingin kami ni Rico sa isa't isa. Parehong kinakabahan. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. May kasama ka. Isang tagapagtanggol. Pero hindi siya basta-basta. Hindi siya mula sa mundo ng tao. Galing siya sa impyerno. Isang makapangyarihang nilalang. At kahit ako, natatakot sa aura niya, sabi niya. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Tapos nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sinusubukan kong makita at makipag-usap sa nilalang na nagpapakita sa'yo. Pero masyado siyang malakas. Hindi ko kaya ang enerhiya niya. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ngayon lang din ako nakakita ng ganitong klaseng nilalang. Sabi niya, tapos bigla siyang natahimik ulit bago magsalita. May mga kamag-anak ka ba na gumagamit ng itim na mahika? O may koneksyon sa pangkukulam? Tanong niya sa akin. Natahimik ako sandali. At nag-isip, wala po. Hindi naniniwala sa mangkukulang ang mga tao sa amin. Sagot ko. Hindi. Hindi ako naniniwala na wala kang kamag-anak or pamilya na gumagawa ng itim na ritual. Masyadong malakas. Masyadong makapangyarihan ang nilalang na nagbabantay sa'yo. Espesyal ka. Hindi basta-basta nagbibigay ng proteksyon ng ganitong uri ng kapangyarihan. Hindi kanya sinusundan ng walang dahilan. At tandaan mo ito. Hindi siya mabuting nilalang. Pero, pinoprotektahan ka niya. Sabi niya. Ano po ang gagawin ko? Tanong ko. Ramdam ko na ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Biglang humigpit ang hawak ni Rico sa kamay ko. Dadalhin kita sa mundo kung nasaan ang nilalang na sumusunod sa'yo. Pero hanggang labas lang ako. Sabi niya. Ano pong ibig sabihin ninyo na hanggang labas lang? Paano ninyo ako dadalhin? Tanong ko. Gagawa ako ng ritual para humiwalay ang kaluluwa mo sa katawan mo at ihahatid kita sa daan
kung saan naroon yung nilalang na tinutukoy mo. Pero hinding-hindi ako makakapasok doon. At kung pilitin ko, maaaring ikamatay ko, sabi niya. Natatakot ako. Baka mapahamak ka, sabi ni Rico. Hindi naman siguro. Kung protector ko siya, hindi niya ako hahayaan na mapahamak. Sagot ko. Sa totoo lang, gusto na kitang pauwiin. Ayokong mas lalo pa kayong ma-involve dito. Pero, interesado ako. Gusto kong malaman kung anong klaseng nilalang ang nagbabantay sa'yo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalakas at ka-powerful na nilalang, sabi ng albularyo. Inihanda ng albularyo ang lahat ng kailangan para sa ritual, mga kandila, usok ng insenso, at kung ano-anong hindi ko na maintindihan. Tahimik ang buong kwarto. Mabigat ang hangin. Pinahiga niya ako sa kama. Pumikit ka at huwag kang matatakot, sabi niya. Kahit halatang hindi niya rin sigurado ang mangyayari. Naramdaman ko ang kamay ni Rico. Mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Parang ayaw niya akong pakawalan. Parang natatakot siyang mawala ako. Hinigpitan ko rin ang hawak ko sa kanya. Ilang segundo ang lumipas. Unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa tuluyan na akong nilamon ng antok. Nang muling bumukas ang mga mata ko, wala na ako sa kwarto. Nasa isang madilim na lugar ako. Tahimik. Walang hangin. Walang kahit anong tunog. Parang walang buhay ang paligid. Asan ako? Tanun ko. Kasama ko yung albularyo. Nandito na tayo. Sa lagusan papunta sa nilalang na nakabantay sa'yo. Sabi niya. Sasamahan mo ba ako? Tanong ko. Hindi. Hihintayin kita dito. Pero kapag naubos na yung mga kandila sa paligid ko at wala ka pa, kailangan na kitang iwan. Hindi na kita matutulungan. Sabi niya. Mas bigla akong kinabahan at natakot. So meron possibility na hindi na ako makabalik? Tanong ko. Hindi ko alam. Depende. Kailangan ko lang makaalis kapag naubos na ang ilaw ng kandila dahil ako, sigurado na hindi na makakabalik. Ikaw, makapangyarihan ng bantay mo. Kaya kanyang gabayan pabalik. Sabi niya, tapos tumango ako at nagsimula ng maglalakad sa isang lagusan na sobrang dilim. Pakiramdam ko, ilang oras na akong naglalakad, pero wala pa rin akong makita. Walang direksyon, walang katapusan. Pare-pareho lang ang paligid. Itim, tahimik, at parang walang buhay. Minsan, pakiramdam ko, umiikot lang ako. Minsan naman, parang may sumusunod sa likod ko. Pero hindi ako lumilingon. Hanggang sa, may nakita akong liwanag na kakaiba. Hindi lang basta ilaw, kundi isang malakas na apoy na nagliliyab sa gitna ng kawalan. Huminto ako sandali. Ramdam ko ang init nito kahit malayo pa lang ako. Dahan-dahan akong naglakad papunta rito. Sa bawat takbang ko, mas lumalakas ang apoy. Mas nagiging maliwanag. At sa gitna ng liwanag na iyon, may isang anino. Hindi gumagalaw, naghihintay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong tumakbo pabalik. Pero may kung anong humihila sa akin papalapit sa kanya. Parang hindi ako ang may kontrol sa sarili kong mga paa. Mas nagiging malinaw ang itsura niya. Isang matangkad na lalaki. Matikas ang tindig, maganda ang katawan, at habang tinatamaan siya ng liwanag, unti-unting lumilitaw ang detalye. Ang hugis ng mukha niya, ang mga mata niyang nakatingin diretso sa akin. Napakagwapo niya, napakaamo ng mukha. Pero, meron siyang sungay, meron siyang buntot. Hindi na siya anino lang, totoo na siya. At nasa harap ko. Adictus, ang tagal kitang hinintay. Sabi niya habang seryoso siyang nakatingin sa akin. Sino ka ba? Anong pakay mo sa akin? Bakit mo ako tinatawag na Addictus? Tanong ko. Ikaw si Addictus at ako si Argo. Sabi niya. Tapos dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa akin. Hindi ako makagalaw. Tapos hinawakan niya ang noo ko. Biglang nagbago ang paligid. Ang apoy na kanina'y nagliliyab ay unti-unting namatay. May lumitaw na parang isang malawak na screen na gawa sa liwanag at anino.
Kumislap ito at doon ko nakita ang sarili ko. Iba ang suot ko, iba ang itsura ko. At sa tabi ko, si Argo, ang nilalang na palaging nakasunod sa akin. Sa eksenang nasa harap ko, magkasama kami. Nabitin ba kayo sa kwento ni na Jerry, Rico at Argo? Ano nga ba ang nangyari kay Jerry matapos siyang lamunin ng liwanag? Ano ang mga nakita niya sa mga flashback mula sa kanyang nakaraan? At ang pinakamalaking tanong, kalaban ba si Argo? Masama ba talaga siya? Alamin ang katotohanan sa susunod na kabanata. Kung gusto ninyong ipagpatuloy natin ang kwento, mag-comment lang kayo ng part 2. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa The Vibe is Unfiltered. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa The Vibe is Unfiltered.